Raffle Cash Prize Winners Announcement tayo, JIP. Makinig maigi kasi baka kayo ang nanalo ng cash prize natin. Unang winner, Susain Casunet. Ikalawang winner, Eva Molate. Ikatlong winner, Ricky Hilario. Ikaapat na winner, Charlene Gumansing. Ikalimang winner, Elizabeth Hilario. At ang huli, Mai Chanelin. Congrats sa lahat ng nanalo at para sa mga hindi pinalad, huwag mag-alala dahil meron pa tayong cash prize raffle next week Sunday at meron tayong major raffle na nalalapit dahil papasok na ang December. Simple lang ang gagawin para makasali sa ating raffle. Mag-comment lang ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Muli, para sa mga nanalo, paki-message ako sa Facebook page ng JD at mag-send ng confirmation na kayo ang mga nanalo sa ating cash prize. Yan lamang, congrats sa lahat. Muli, simulan na natin ang kwento. Hindi naging madali ang buhay ni Joaquin sa loob ng kulungan. Ngunit naging mas mahirap para sa kanya ang makisalamuha sa labas. Sa loob ng ilang taong pagkakakulong, marami na ang nagbago. Binalikan ng binata ang dating tahanan sa kanilang baryo sa pag-asang doon makakapagsimula ng panibagong buhay. Ngunit pagdating sa kanilang tahanan, sira-sira na ito at mahahalatang wala nang nakatira. Pumunta si Joaquin sa kapitbahay nilang si Mang Telmo upang magtanong. Isang nakakalungkot na balita ang narinig niya mula dito. Nako Joaquin, hindi ba nakarating sa'yo yung balita? Patay na yung nanay at tatay mo. Yung mga kapatid mo naman hindi na namin alam kung saan napunta. Simula nang nawala ka dito sa baryo namin, marami nang nangyari. Isa na nga dito ang trahedya sa tahanan nyo. Wika ni Mang Telmo. At ayon pa dito, may mga kalalakihang pumasok sa tahanan nila Joaquin at sunod-sunod na putok ng barel ang narinig nila. Kinabukasan natagpuan ng patay ang mga magulang ng binata. Ang mga kapatid naman nito ay kinuha ng kapulisan at dinala sa bayan. Hindi lubos akalain ni Joaquin na ganon ang madaratnan niya sa muling pagbabalik. Muling napalitan ng matinding galit ang nararamdamang saya sa paglaya. Iisa lamang ang laman ng isipan. Ang hanapin at pagbayarin ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Mang Telmo, alam niyo po ba kung sino yung mga nanloob sa bahay? At ano po kaya ang motibo nila? Tanong ni Joaquin. Nung una ay nagdadalawang isip pa ang matanda. Natatakot ito na baka siya ang balikan ng mga taong yun. Pero kalaunan ay napilitan din siyang magsalita. Dahil na din sa awa nito sa nangyari sa pamilya ni Joaquin. Sa pagkakadinig ko, Joaquin, pangkat ni Pepoy ang pumasok sa bahay niyo. Narinig ko din na ikaw ang hinahanap nila. Hindi na kami nakialam dahil kilala mo naman ang grupong yon. Wala silang sinasanto sa lugar natin. Palibasa, may proteksyon mula sa alkalde. Wika ni Mang Telmo. Pilit pinapahinahon ni Joaquin ang kanyang sarili. Alam niya kung bakit ito ginawa ng pangkat ni Pipoy. Alam ko na po kung ano ang dahilan nila. Ako ang pakay nga nila. Dahil ibinunyag ko ang malaking pasugalan nila sa kabilang bayan at ang iba pa nilang masamang gawain. Dahil doon, natanggal sa pwesto ang alkalde at ako ang pinag-initan nito. Kasalanan ko ang lahat kung bakit namatay si nanay at tatay. Wala silang kinalaman dito eh.
Kaya hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ng mga lintik na yon. Wika ni Joaquin. Hindi na tumutol pa si Mang Telmo. Alam niyang hindi mapipigilan ang binata sa mga balak nito. Sandali lang, Joaquin. Bakit hindi ka muna kumain? Tanghalian na. Tamang-tama nagluto ang asawa ko ng masarap na laswa at daing na bangos. Halika, sumabay ka na sa amin. Wika ni Mang Telmo. Hindi na din iba ang turing nito sa kanya. Dahil nung kabataan pa ni Joaquin, madalas siyang iniiwan ng kanyang ama sa tahanan nito upang magtrabaho sa bukid. Habang kumakain ay kinakausap ng asawa ni Mang Telmo si Joaquin. Alam mo, Joaquin, ang laki ng pinagbago ng baryo simula nang nawala ka. Dumami yung mga loko-loko dito. Saka kung mapapansin mo, ang dami na ding pasugalan sa bayan. Hindi ko alam kung bakit biglang nagsulputan ng mga yan dito. Kung tutuusin, medyo liblib na yung bayan natin. Wika ng ginang. Hindi po siguro maiiwasan ang ganyang pagbabago, Nanay Susan. Kailangan sumabay ng bayan natin sa mabilis na pagbabago ng mundo. Tugon ng binata. Pero sa kanyang isipan ay may namumuong tanong. Sino ang may pakana ng lahat ng ito? Matapos kumain ay nagpaalam na si Joaquin na aalis. Ngunit pinigilan siya ni Nanay Susan. Inanyayaan nito ang binatang doon na muna pansamantalang manatili. Nag-alok din si Mang Telmo na tutulungan siyang ayusin ang kanilang tahanan. Hindi naman tumanggi si Joaquin dahil hindi niya na kailangan pang lumayo sa kanilang baryo upang bantayan ang kilos ng taong pumatay sa mga magulang niya. Sa tulong ni Mang Telmo, nagawa nilang ayusin ang bahay ni Joaquin na naging kapansin-pansin para sa karamihan. Ang alam nila ay walang nakatira sa lugar. Napansin ni Joaquin na hindi niya kilala ang mga naroon sa lugar. Maging ang mga dati nilang kababaryo ay wala na. Napalitan ito ng bagong muka. Manong, naninibago ko sa paligid. Parang nasa ibang lugar ako eh. Wika ni Joaquin. Marami na kasing hindi taga dito ang naninirahan. Saka yung mga dati nating kababaryo, nagsipaglipatan na sa syudad eh. Tugon ni Mang Telmo. Napansin naman ni Joaquin ang pangkat ng kalalakihang dumadaan. Hindi nakatingin sa kanilang direksyon. Kaya hindi siya napansin ng mga ito. Ngunit nakilala niya ang isa sa mga kalalakihan. Ito ang kaibigan niyang si Eris. Hoy, Eris, pare! Kumusta ka na? Kailan ka nakalaya? Napahinto si Eris. Nagulat nang makilala kung sino ang tumatawag sa kanya. Sinabihan nito ang mga kasama na mauna at tumakbo siya papunta kay Joaquin. Oy Joaquin, anak ng put, bakit ka nandito? Alam mo bang hinahanap ka ng grupo nila Pipoy? Umalis ka na pare habang hindi pa nila alam na nandito ka. Pinatay nila ang nanay at tatay mo at siguradong ikaw yung isusunod ng mga yun. Wika ni Eris. Yun nga mismo ang dahilan kung bakit ako nananatili dito. Gusto kong pagbayaran nila ang nangyari sa mga magulang ko. Tugon ni Joaquin. Napailing na lang si Eris at muling nagsalita. Hindi pare, wala kang alam sa kaya nilang gawin. Hindi biro ang sinasandalang pader ni Pipoy. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako. Wika nito at kaagad nang nagpaalam. Sa sinabi ni Eris, mas lalong tumindi ang kanyang pagnanais na makaharap ang sinasabing pangkat ni Pipoy. Alam mo, Joaquin,
Tama ang kaibigan mo. Mas makakabuti sigurong ikaw na lang ang umiwas. Hindi natin alam ang mangyayari kapag nagkaharap kayo ni Pipoy. Pero isa lang ang sigurado. Hindi sila titigil hanggat humihinga ka. Wika ni Mang Telmo. Hindi, Manong. Kung ano man ang mangyari sa akin, pananagutan ko yun. At saka isa pa, mamatamisin kong mamatay kapag nabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng mga magulang ko. Dahil kung tutusin, wala silang kasalanan sa lahat. Tugon ng binata. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Mang Telmo na pigilan si Joaquin. Hindi, Joaquin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa paghihigante. Hayaan mong ang batas ang siyang magbigay katarungan sa mga nangyayari. At isa pa, hindi na natapos ni Mang Telmo ang sasabihin dahil biglang inihampas ni Joaquin ang hawak na martilyo sa lupa. Batas! Naririnig niyo ba yung sinasabi niyo, Manong? Nasaan ang batas na yun? Ilang taon na nang namatay ang mga magulang ko. May nangyari ba? Wala, di ba? Walang nagawa ang batas na sinasabi mo dahil natatakpan ng pera ang mga mata nila. Kaya pakiusap, Manong. Huwag niyo kong haharangan sa mga gagawin ko. Matapos niyang sabihin ang mga kataga ay kaagad siyang umalis. Nakita niyang nakatayo lang si Aling Susan sa bakuran. Alam niyang narinig nito ang mga binitawan niyang salita kay Mang Telmo. Pasensya na po kayo, Nanay Susan, kung napagtasan ko ng boses si Tatang Telmo. Ihingi niyo na lang po ako ng tawag sa kanya dahil hindi ko po yun sinasadya. Napangiti ang ginang at hinawakan sa mukha si Joaquin. Huwag mong alalahanin ng Tatang Telmo mo. Nauunawaan niya ang nararamdaman mo ngayon. Hayaan mo, ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Kung saan ka man pupunta ngayon, mag-iingat ka at palagi mong tatandaang bukas ang tahanan namin para sa iyo. Napangiti si Joaquin at muling nilingon si Tatang Telmo. Nakapamewang ito habang nakangiti sa kanya. Kumaway na lang ang binata para magpaalam at tumuloy na sa pag-alis. Napadpad si Joaquin sa kabisera ng bayan at doon niya lubusang napagtanto ang malaking pagbabago ng lahat. Malapit ng maggabi ng oras na yon at nagsisimula ng magbukas ang ilaw ng establishmento. Unti-unti na ding umingay ang paligid. At ilang sandali pa ay nagsimula ng dumami ang mga tao. Hindi makapaniwala si Joaquin sa nakikita. Ang dating mapayapa at tahimik na bayan, napuno ng ingay mula sa mga taong nagtatawanan, kalansing ng mga bote ng alak, at tawanan ng mga babaeng nagbibigay ng panandaliang aliwa. Walang ya. Ito na ba ang modernong buhay na sinasabi nila? Wika ni Joaquin sa sarili. Tumayo si Joaquin at pumasok sa isa sa mga establishmento. Napakaraming tao roon at karamihan ay nakasuot ng magagarang damit. Nilapitan siya ng isa sa mga taong nagtatrabaho at nagtanong. Pare, magsusukal ka din ba? Tamang-tama, may bakante pa sa lamesang yon. Tumuloy ka na. Napagtanto ni Joaquin na isang malaking pasugalan ang lugar, kaya dali-dali siyang lumabas. Saktong paglingon niya ay nakabanggaan niya ang isang lalaki. Aray ko naman. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Madudumihan yung sapatos ko eh. Teka, Joaquin. Tinamaan ng lintik. Ikaw nga. Kailan ka pa lumaya? Wika ng lalaki. Nang maaninag ni Joaquin ang mukha nito,
Napagtanto ng binata na ang lalaking yon ay walang iba kung hindi ang pinsan niyang si Karding. Teka Karding, ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Saka saan mo nakuha yung suot mo? Para kang iboborol eh. Tugon ni Joaquin. Agad siyang niyaya ni Karding sa loob upang uminom. At habang nag-iinuman ay walang tigil sa kakamasid sa paligid. Napansin ito ng pinsan kaya naman napatanong ito. Kanina ko pa napapansin na palingon-lingon ka, Joaquin. May hinahanap ka ba? Umiling ang binata at sinabing naninibago lang siya sa paligid. Ngunit nahagip ng tingin nito ang pangkat na sinasamahan ni Eris. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isa pang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin dahil ang taong kausap ng kaibigan walang iba kung hindi si Pipoy. Tahimik na ng matsyag si Joaquin. Nagsasalita lang ito sa tuwing tatanungin ng pinsan. Hanggang sa makita niyang lumabas ang grupo ni Pipoy. Dali-daling tumayo ang binata at sinundan ito. Hindi niya nagawang magpaalam para sa pinsan na labis naman itong ipinagtaka. Sinundan ni Joaquin ang grupo at naabutan niya itong papasakay ng sasakyan. Kaya kaagad niyang kinuha ang atensyon ng mga ito. Pipoy, di ba hinahanap mo ko? Wika ni Joaquin. Napalabas ng sasakyan si Pipoy at pilit na sinisipat kung sino ang tumawag sa kanya. Sino ka namang kumag ka? Saka bakit kita hahanapin? May patong ba sa ulo mo? Tanong nito. Habang naglalakad papalapit kay Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Pipoy nang makilalang si Joaquin ang nasa harapan. Dali-dali itong bumalik sa sasakyan upang kumuha ng baril. Paputokan niyo ang lalaking yan. Siya ang hinahanap ni boss. Kailangan natin niyang mahuli, patay man o buhay. Malaking pera ang nakapatong sa ulo ng taong yan. Wika ni Pipoy. Nagmamadaling kumuha ng baril ang mga kalalakihan. Pinaulanan ng bala si Joaquin. Hindi na nakapagkubli pa ang binata dahil sa napakabilis ng pangyayari. Ramdam niya ang pagtama ng bala sa katawan. Maging ang kanyang damit ay napunit sa bawat paghaging ng bala sa kanya. Alam ni Pipoy na tinatamaan nila si Joaquin. Nang masiguradong hindi na ito mabubuhay, inutusan niya ang isa sa mga tauhan na lapitan ito. Marahang naglakad ang lalaki papunta sa nakabulagtang katawan ni Joaquin. Sinipa-sipa niya ito. Lumingon ito kay Pipoy at sumenyas na patay na ang binata na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil biglang hinila ni Joaquin ang hawak nitong baril at itinapon sa malayo. Hinawakan niya ito sa leeg at kaagad na binali. Hindi maaninag nila Pipoy ang nangyari dahil sa kapal ng usok. Nang humupa ito, nakita nila ang figura ng isang taong naglalakad papunta sa kanila. Ang buong akala nila ay kasamahan ito. Pero laking gulat nila dahil ibinalibag ni Joaquin ang katawan ng tauhan ni Pipoy sa kanilang harapan. Huli na para makapagpaputok pa sila ng baril. Napakabilis ng kilos ni Joaquin. Isa-isa silang pinagsusuntok sa sikmura. Dahilan para mawalan ng ulirat ang mga ito. Tanging naiwang may malay ay si Pipoy, na nooy nanginginig at naihipa sa pantalon dahil sa takot. Pakiusap. Huwag mo kong patayin, Joaquin. Naging magkaibigan din naman tayo, di ba? Saka napag-utusan lang naman ako ni Mayor eh. Kaya pakiusap, makinig ka sa akin. Pagmamakaawa ni Pipoy. Nung pinatay niyo si nanay at tatay, iniisip mo ba ang pinagsamahan natin?
Iniisip mo din bang naging magkaibigan tayo? At saka di ba matapang ka? Bakit nanginginig ka ngayon? Takot ka bang mamatay? Tugon ni Joaquin, sabay hatak sa damit ni Pipoy. Lingid sa kaalaman ng binata na may nakatago palang patalim sa likod nito at dali-dali siyang sinaksak. Sa kasamaang palad ay hindi man lang ito nagdulot ng kahit maliit na sugat kay Joaquin. Demonyo ka, Joaquin. Bitawan mo ko! Patuloy itong nagpupumiglas. Ngunit hindi siya makaalis sa pagkakasakal ni Joaquin. Huwag ka na sanang manlaban pa, Pipoy. Sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Magsimula ka sa kung sino ang nag-utos sa iyong patayin ng mga magulang ko at ano ang dahilan nila. Dahil sa takot, hindi na nagdalawang isip pa si Pipoy na sabihin kay Joaquin ang lahat. Si Mayor ang nag-utos sa akin na patayin ka. Hindi naman dapat madadamay ang mga magulang mo eh. Pero wala na akong pagpipilian. Dahil marami na silang nalalaman tungkol sa pakay namin. Ikaw lang ang sadya ni Mayor. Dahil sa pagbubulgar mo ng malaking pasugalan niya sa kabilang bayan. Matapos niyang magpaliwanag ay itinali siya sa poste. Ngunit bago umalis si Joaquin, nag-iwan siya ng babala. Iparating mo sa amo mo na hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahuhuli. Wika ni Joaquin sabay talikod. Mabilis itong umuwi ng tahanan ni Mang Telmo upang magpaalam. Kung yan ang makakabuti para sa lahat, Joaquin, hindi ako tututol. Pero palagi ka mag-iingat. Dahil hindi natin alam ang magiging takbo ng utak ng mga taong binabangga mo. Wika ni Mang Telmo. Alam ko po, Tatang. Mas makakabuti pong lumayo ako sa inyo para maiwasan ang anumang pinsala na maaaring maidulot ng mga magaganap. Ako po ang pakay nila. Kaya siguradong hahanapin nila ako at magiging mapanganib para sa inyo ni Nanay Susan kung sakaling matagpuan nila ako dito. Tugon ni Joaquin. Nauunawaan ko, Iho. Pero sa oras na matapos na ang lahat ng dapat mong gawin, may tahanan kang pwede mong uwian. Hindi na nagpalipas pa ng gabi si Joaquin. Kagad siyang umalis ng tahanan ni Mang Telmo at tinungo ang daan papunta sa kagubatan. Naganap ng ligtas na lugar ang binata upang magpalipas ng gabi at isang yungib ang natagpuan nito. Habang nakaiga ay pilit na iniisip ni Joaquin ang mga nangyari. Alam niya sa sarili na isang malaking gulo ang pinasok at wala nang ibang paraan kung hindi ang sagupain ang mga taong naghahangad ng kanyang buhay. Isang buwan ang iginugol ni Joaquin sa loob ng kagubatan. Sinadya niyang pabain ang kanyang buhok, balbas, para sa oras na bumaba siya sa bayan. Hindi siya kaagad makikilala ng mga taong naghahanap sa kanya. Nagpanggap din siyang taong grasa at nagpagala-gala sa lansangan sa pag-asang masumpungan niya ang taong may gawa ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi na malaya ng binata na maging ang ibang masasamang gawi sa bayang iyon ay magagawa niyang pigilan. Isang hapon habang kumakain sa sulok, nakita niya ang isang babaeng hino-hold up. Inakala ng holdupper na talagang wala sa katinoan si Joaquin, kaya walang kaba itong itinuloy ang pandarambong. Ngunit laking gulat ng holdupper nang bigla siyang paluin ni Joaquin sa likuran, na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Dinampot ng binata ang bag ng babae at nagsalita. Sa susunod, huwag kang dadaan sa lugar na walang tao kapag nag-iisa ka. Hindi na inintay pa ni Joaquin na sumagot ang babae. Kagad itong bumalik sa pagkakaupo at itinuloy ang pagkain. Lumipas ang mga araw.
Hindi pa din natatagpuan ni Joaquin ang sinasabing mayor na nag-utos para patayin ng kanyang mga magulang. Naisip nitong itigil na ang ginagawa. Kaso nga lang bago bumalik kila Mang Telmo, saka nangyari ang hindi inaasahan. Habang naglalakad sa isang eskinita, may dalawang magarang sasakyan ang dumaan. Napatigil si Joaquin sa paglalakad dahil huminto ito sa mismong harap ng binata. Pagbukas ng pintuan, isang lalaking nasa edad 50 ang lumabas. Nakatitig lang si Joaquin sa lalaking iyon. Papasok na ang mga ito sa isang gusali. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita si Pipoy na nakasunod sa lalaki. Sa isip niya, marahil ito na nga ang mayor na itinutukoy ni Pipoy. At para makumpirma ay nilapitan niya ang lalaki at nagkunwaring humingi siya ng barya. Ilayo nyo nga sa akin ang basurang to. Bakit pa nagkalat sa bayan ko ang mga taong grasa? Idispatcha nyo. Ayokong nakakakita ng ganyan sa lansangan. Nakakahiya sa mga namumuho ng incheck. Wika ng lalaki. Opo, Mayor. Ngayon din po. Tugon ni Pipoy. Sabay hawak sa balikat ni Joaquin at kinaladkad papalayo. Napangiti ang binata dahil sa wakas nakita niya na ang taong matagal nang hinahanap. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa channel at muli, huwag nating kalimutang mag-comment ng #AngNinunoRaffle at #KwentongBayanRaffle. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.